Eto na nga yung araw kung kailan tinurn over sa amin ng lupa, mga mare. Hindi na nga po ako nakapag-video. Pero kitang-kita nyo naman kung gaano ako kasaya. Mga hipag ko nga pala ang mga kasama ko dyan, mga mare. Wala nga po pala kaming sinayang na oras at panahon dahil kinabukasan nga po ng alas 5 ng umaga ay bumiyahe na ulit kami pabalik sa Batangas. Bali nga po dalawang sasakyan ang aming dala-dala. Nandun po sa kabila yung aming pambakod, pati na rin po yung mga kasama namin sa trabaho at iba pa naming mga gamit. Dinaanan na rin po namin yung kubo na gagamitin muna naming pahingahan habang hindi pa tapos yung isang kubo. Ganito nga rin pong style ang ipagagawa namin. Meron po siyang sala at meron na rin pong kwarto. Nagpadagdag na rin po kami ng dalawa pang bintana sa kwarto para nga po mas maliwanag at maganda ang pasok ng hangin. Ginagawa na nga rin pala nila kuya itong ating kubo. After 4 days nga daw ay matatapos na ito at may di-deliver na sa atin. Halos kalahating oras yata ang biniyahe namin para makarating dito sa lupa, mga mare. Mabagal lang kasi ang takbo nila kuya dahil mabigat nga daw ang kubong daladala nila. Kahit nga maraming helper na kasama itong si kuya, pinahirapan pa rin silang magbaba ng kubo. May kabigatang taglay din pala itong kubo na to, mga mare. Buti na nga lang ay may kasama kaming mga katrabaho. Maganda rin talaga ang nagtutulungan, mga mare. Gumagaan ang trabaho kahit anong hirap nito. Sa wakas nga ay naibaba rin ang ating kubo at eto na siya, mga mare. Doon nga po sa bahay namin sa Silang ay meron din po kaming ganito. Mas malaki nga po iyon kumpara dito sa aming kubo sa Batangas. Pagkatapos nga po nilang maipwesto ang kubo, akin namang isinunod itong aking portable shower tent, mga mare. Kung inyo nga pong napapansin, lupang-lupa lang po talaga ito, mga mare. Walang tubig, walang kuryente, lalo na ang CR. Kaya pinaghandaan ko talaga ang pagpunta namin dito. Eto nga muna talaga ang gagamitin kong CR tuwing ako'y pupunta dito. Ang kinaganda nga lang dito, kahit wala kang electric fan ay ayos lang. Dahil napakalakas talaga ng hangin dito, mga mare. Ilang minuto yata ang nagdaan bago namin na ikabit ng maayos itong aking portable CR. Sa sobrang lakas ng hangin, natutupi ito pabalik. Sunod ko na ding dinala ang portable toilet bowl ko. Pero sa amin, ang tawag dito ay arinola lamang, mga mare. Meron nga po itong maliit na timba na pwede kang umihi at dumumi. Choice mo na nga lang kung itatapon mo ba o ihuhukay mo para doon mo na lang ilagay. Pagkatapos nga nilang ibaba lahat ng mga gamit namin sa sasakyan, nagsimula na rin po silang magbakod. Kalahati nga lang po muna ng lupa ang aming babakuran para naman po magamit at ma-enjoy na namin. Meron nga rin po kaming generator na dala-dala. Kailangan nga din po kasing i-welding itong solar lights natin, pati na rin po itong solar CCTV. Halos busy na nga po ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Kapag nandito ka nga, mga mare, nakatambay sa kubo, nararamdaman mo yung hangin, aantukin ka talaga. Kita nyo naman yung anak ko, pahaya-hayahay lang. Halos natapos nga po nila ng isang araw itong bakurin. Nagluluto na nga rin si Darling ng aming kakainin sa hapunan. Siyempre, pati na rin ang pulutan. Mawawala ba yun? Ito ang vitamins ng aming mga kasama sa trabaho. Ang sabi nga nila ay pangtanggal nga daw ng alikabok sa lalamunan. Ambot!